Problemado ngayon ang ilang bagong dating na international students matapos malamang ang kwartong uupahan sana nila ay budol pala. Ang paghahabol nila ngayon para maitama ang sitwasyon sa report na ito. Nagulat kami bakit parang parehas yung address, parehas yung dahilan, parehas yung landlord, pero parehas na hindi makalipat. Nagkagulatan ang ilang bagong dating na international students kamakailan nang malamang pare-pareho silang naisahan ng isang Pilipinong nag-alok ng rental unit sa Vancouver. Humiling na di na ipakita ang kanilang mukha matapos magbayad ng rental deposits bago pa man dumating ng Canada. Pero di pala available ang rental unit na ipinangako sa kanila. Nagsampa na ng incident report sa Vancouver Police Department noong Setyembre ang mga estudyante. Sinira niya yung first entry namin sa Canada. Yung pinagsabay-sabay niya yung potential tenants. Kasi alam niya na marami naghahanap ng bahay coming into Canada. Parang nakita niya yun na chance na pagsabay-sabayin sila. Pero when in fact, isa lang yung unit, tapos doon pa siya mismo nakatira sa unit. Ang kanilang inirereklamo, si Macon Kalimag, na pinarerentahan ang kwartong ito sa Joy Street, Vancouver sa halagang $1,400. Nag-start to dun sa Facebook group, yung Pinoy Paupahan sa BC Facebook group. Tapos nag-private message siya na ino-offer yung unit sa Joyce. Tapos nag-schedule din siya ng online viewing. Like with other victims, nag-post lang din po ako dun sa page na yon, and then after that I received a private message from her, and then from there nag-move kami sa transaction. At kaya parang naging lehitimo yung transaction kasi nagbigay siya ng IDs niya, BC IDs. Tapos may contract din kami. So parang ang dating is, nagsasabi to ng totoo. Higit 20 individual at may mga pamilya ang pinangakuan ni Kalimag ng iisang rental unit kapalit ng rental deposits. Ayon sa nakalap naming impormasyon, di alam ng tunay na landlord na pinarerentahan pala ito ni Kalimag. Ano yun? Pagdating mo dito? Pagdating dito, nilipat niya kami sa ibang tirahan. Pero mga temporary, yung mga nakadalawang lipat kami. Kasi nagsasabi siya ng dahilan kung ba't hindi kami makamove in. Meron daw kasing nakatirang tenant na na-aksidente, ganyan. Nung una, naniniwala pa kami dun sa kwento niya. Pero parang hindi na makakapani-paniwala kasi puro delay. Hindi kami nakakalipat dun sa Unit 305. Nakausap ng Omni News si Kalimag at aminadong nagkamali dahil nangailangan. Sa ipinadalang pahayag, humihingi ng tawad si Kalimag sa mga taong naagrabyado niya at lubos na nagsisisi sa pagkakamaling kanyang nagawa. Nakikipagtulungan din daw siya sa mga kinauukulan na nagsasagawa ng investigasyon. Patuloy din daw siyang makikipag-ugnayan sa mga biktima para mabayaran sila. Hindi raw siya mapapagod humingi ng kapatawaran sa pagkakamaling nagawa at makikipagtulungan sa lahat para maayos ang sitwasyon ng bawat biktima. Handa rin daw siyang harapin ang anumang resulta ng investigasyon. Ayon naman sa VPD, karaniwan o common na raw ang mga insidenteng ganito. Karamihan sa mga kaso ay inire-report daw sa Canadian Anti-Fraud Center. Of course, we always tell her na hindi pwedeng ganon. Kasi unang-una nagsisimula lang po kami dito sa Canada. And ang budget namin are all limited. And mostly wala pa rin pong work yung mga kasama. So basically, talagang nakabudget yung pera namin. Kailangan namin yung pera yun to move forward and to find a new place for us to stay permanently. May family ka din, so sana isipin mo yung mga biktima.